Ikinulong at hindi nag-retreat si Ben Hurloy nung nawala siya noong Disyembre. Yan ang iginiit ng pamilya ng whistleblower sa tanggapan ng NBI. Hanggang ngayon daw, nakakatanggap pa rin ang pamilya Loy ng mga pagbabanta. Live mula sa Maynila, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, kahit napaka-pribado ng mga kaanak nitong whistleblower na si Ben Hurloy, ay napapayag natin silang makapanayam at sagutin ang ilang mga katanungan tungkol nga sa mga development sa issue ng pagpaparesto kay Janet Lim Napoles, pati na rin sa kapatid nito sa kondisyong hindi natin ipapakita ang kanilang mga mukha. Tumungo muli ang ina at kapatid ng whistleblower na si Ben Hurloy sa tanggapan ng NBI para makibalita sa warrant of arrest na inisyu ng korte laban kay Janet Lim Napoles at sa kapatid nitong si Reynald Jojo Lim. Malungkot. Pero masaya kasi mayroon ng kunting pagbabago yung kaso ni Naglabas kahapon ang Makati RTC Branch 150 ng arrest warrant laban kay Napoles at Lim dahil sa kasong serious illegal detention para sa pagkulong nito kay Ben Hurloy ng 3 buwan mula Disyembre hanggang Marso. Hindi raw totoong nasa retreat si Loy gaya ng iginigiit ni Napoles kung bakit matagal siyang nawala sa opisina nito. Hindi rin daw totoong away sa pera ang ugat ng di pagkakasundo ni Napoles at Loy. Ang totoo raw ay ikinulong siya ni Napoles at ng kapatid nitong si Reynald Lim dahil sa dami ng umano niyang nalalaman sa pagkakasangkot umano ni Napoles sa anomalya ng paggamit ng pork barrel ng mga mambabatas. Nang tanungin ko kung anong ebidensya nila sa alegasyon si Napoles ang nasa likod ng pork barrel scam, walang pasubali ang ina ni Loy sa kanya isinagot. Sa katagalan ko naman doon sa kanila yun ang laging naririnig ko na yung sa nila, yung transaction nila sa office nila. Hanggang kaya ng gamitin ng tao, gagamitin niya talaga. Ni Napoles. Pag hindi ka na pakinabangan ka niya, di pwera ka na. Paulit-ulit nang itinatanggi ng kampo ni Napoles na may kinalaman siya sa di umano'y maanumalyang paggamit ng pork barrel ng mga mambabatas. Samantala kahit nasa witness protection program na raw si Loy, walang tigil pa rin ang bantang natatanggap nito at ng kanyang pamilya. Katotohanan naman ang pinaglalaban namin. Alam niyo kung anong totoo. Alam niyo po kung sino nagsasabi ng totoo at sino nagsisinungaling. Jessica, tuloy-tuloy pa nga ang manhunt operations kina Napoles at sa kanyang kapatid at kumpiyansa naman ng NBI na hindi pa raw nakakaalis ng bansa itong sina Napoles. Jessica? Okay, nasa isang safe house itong si Ben Hurloy, Mariz, o nasa NBI ba mismo? Kanina, Jessica, may impormasyon tayo na dumalaw itong si Ben Hurloy dito sa NBI mismo. Pero umalis na rin siya at ang sinasabi sa atin nasa isa siyang safe house na syempre hindi ito maaaring i-divulge para nga rin sa kanyang seguridad. Jessica? Okay, ang sabi kasi ng kampo ni Napoles, hindi nila dinitain itong si Loy at di umano ay pinag-retreat lang. In fact, meron pa silang mga binabanggit na mga pare na kasama daw nito sa retreat. At may video rin daw na nagpapatunay na he was free to go out, pumunta sa mga coffee shop. Ano ang sagot dito ng kampo ni Ben Hurloy? Mariz? Jessica, taliwas dyan ang sinasabi ng kampo nitong si Ben Hurloy. Although ang nakausap lang natin, itong ina at kapatid ni Loy. Pero dati na rin sinabi ni Loy na talagang he was held against his will. As a matter of fact, Jessica, from December 19 to March 22 siya ikinulong daw, di umano. At mga around first week of March na siya nakapag-sumbong itong abogado ni Loy dahil nga may mga banta sa kanyang pamilya o binabantaan itong si Loy na kapag susubukan niyang tumakas o magsumbong sa mga otoridad ay may maaaring mangyari sa kanyang pamilya. At inililipat-lipat din daw ng lugar itong si Loy. So by March, first week of March ay nakapagsumbong na raw itong abogado nila na si Attorney Baligod sa Department of Justice at humingi sila ng tulong kay Secretary Laila De Lima para ma-rescue na itong si Loy. Jessica? Okay, si Loy ba ay hinihinga ng impormasyon ngayon ng NBI tungkol sa mga posibleng kinaroroonan nitong si Napoles at ng kanyang kapatid na si Reynald Lim?
Yes, Jessica, hinihingan niya ng mga impormasyon kung saan-saan ba yung mga posibleng puntahan nitong si Napoles. Hindi lamang si Ben Herloy, pati na rin si Sunyas at iba pang mga posibleng mahingan ng mga impormasyon magmula dito sa mga witnesses na ito. Dahil syempre, matagal nakasama nitong si Sunyas since 1997, nagtatrabaho na raw siya sa kumpanya ni Napoles. Ito naman si Ben Herloy ay nagsimula around 2003 sa kumpanya ni Napoles. Kaya talagang most likely alam niya yung mga lugar na mga pag-aari nito at yung mga lugar na maaaring pinupuntahan nitong si Napoles, Jessica. Okay, kasi if the stories are true, no, mukhang napaka very well connected nitong si Napoles. That's very true, Jessica. Kaya lang ang problema ngayon, ang sinasabi sa atin halimbawa ng mga otoridad ng dito sa NBI, halimbawa na lang, marami siyang mga ari-arian at palipat-lipat siya dito sa mga lugar na ito, hindi agad malalaman dahil posible raw na halimbawa yung cellphone na ginagamit niya, sandali lang siya i-on, so matatrack yung signal, pero kapag tinanggal daw yung baterya, mawawala na ulit at pwede na siyang lumipat sa ibang lugar. And let's say for example, pumunta siya sa isang hotel na talagang matindi yung security, o let's say 5-star hotel, at gumamit siya na ibang pangalan at hindi niya gagamitin yung Napoles, mahihirapan na raw yung mga otoridad na pasukin ito o malaman na nandun nga siya sa isang lugar na pinuntahan niya para magtago. Jessica. Okay, maraming salamat, Mariz Umali.